Saan po dadaling ang asawa ko? Sabi dito. Yung ama niyo kinuha ng pulis eh. Nung nakita ko yung papa ko, nagagalit ako sa kanya eh. Nagpapaawa siya sa akin na parang pinapakita niya na wasted siya. Mamaalis na po tayo. Gusto ko siyang saktan, gusto ko siyang murahin, gusto kong sisihin siya sa lahat ng nangyayari sa amin. Pero parang hindi ko rin magawa kasi naawa din ako sa kanya. There's one word na I would describe my dad. Tragic. Kasi, this is like, parang mahirap para sa akin. I grew up na walang peace sa house namin dahil sa kanya. Bata pa lang kami talaga, yung may bisyo na yung dad ko. Alam mo, masyado kang pakalimal. Siguro lahat ng gamit ko ginagalaw mo, no? Sabi ng mom ko, or pagkakakwento niya, teenager pa lang yung papa ko. Parang yun yata yung gusto niya maging eh. Maging sikat na talagang siguro pusher ng drugs. Every day, every single day talaga, pagising namin, nag-aaway na sila ng mom ko. He can be very violent. Nakikita ko, hindi niya nire-respeto yung mama ko. Kahit kami, like in front of us, pinapakita niya sa amin kung paano niya saktan yung mama ko. Yung mga words na nasasabi niya, na parang noon lang namin naririnig. Nare-realize namin na ganun ba talaga klase ng dad siya towards sa mom ko or sa amin. Sobrang masama siyang tao. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang dada ng dada. Kung gusto mo, bumaba ka dito para masaktan ka pa. Saktan ako, apo ko kay wala naman. Tingnan mo, hindi man lang. Itong araw, yung birthday na birthday ko. Biglang dumating yung mga tito ko, yung dalawang older brother ng mama ko. All the while, akala niya, dalaw, mga ngamusta. Tapos yun, pagtalikod ng papa ko, pinugbog siya. Ginulpi talaga siya. Naririnig namin yung mga sigaw ng papa ko. Tapos nagmamakaawa siya, umiiyak siya talaga. Tapos yung mama ko, alam niya na siguro na ganun yung gagawin ng brothers niya. Wala na rin siyang nagawa, umiyak na lang kaming lahat. Ang masalimuot na buhay na sinapit ni Elaine sa ama ay naging hamon naman sa magkakapatid. Ni-reverse namin lahat eh. The more na marami kaming problema, the more kami nag-excel sa school. Pagpapasok kami, we always believe na, o sige, iwanan natin yung problema natin dito sa bahay. I'm proud to say na kahit isa sa amin walang nagrebelde. Inisip namin, pag nagrebelde kaming lahat, mas lalong walang mapupuntahan yung buhay namin. Sa lahat ng ito, lalong napalapit si Elaine sa Panginoon. I would always get onto my knees, tapos magpe-pray ako. Yung strength na pinagkukuhan ko galing kay God. Dahil dito, ang mga pagsubok sa kanilang buhay ay hindi naging dahilan upang madurog ang kanyang pagkatao. Bagkus mababakas mo sa kanyang muka ang pag-asa na balang araw, maayos din ang gulo sa kanilang pamilya. Nang magkaroon ng beauty contest sa San Juan, sumali si Elaine bilang kinatawan ng kanilang lugar. Nung malapit na mag-grand finals, dun yung time na lumabas yung picture ng dad ko all over San Juan. Nakita ko yung picture niya, ang laki-laki. Tapos nakalagay yung caption, yung pangalan niya, Elmer Alfonso, drug pusher. Malaking iskandalo ang naidulot nito sa pamilya Alfonso. Ngunit hindi umatras si Elaine sa beauty contest. Noong 1997, itinanghal siyang mutya ng San Juan. Subalit ang perang kanyang napanalunan ay nauwi lamang sa pampiyansa ng kanyang ama na noong mga panahong iyon ay nakakulong sa piitan. Ayaw ko na siyang makita, ayaw ko na siyang makausap. Totally, I want to cut anything na mag-attach sa amin bilang father and daughter. Ganun ako kagalit sa kanya. Pabayaan natin na matutunan niya naman kung ano yung dapat niyang matutunan. Kung paano niya tayo tinorture emotionally, ganun yung pakita natin sa kanya.
Hindi nagtagal, ipinasok ang ama ni Elaine sa Victory Rehabilitation Center. Every week, kinukulit ako ng lola ko noon. Kaming lahat, sinasabi niya na dalawin daw namin kasi pwede na daw dalawin. Nung una, ayoko talaga kasi bitter pa din ako. Sa rehabilitation center, unti-unting nabago ang buhay ni Mang Elmer. Sumailalim siya sa programa ng Victory Outreach na ang tanging layunin ay ayusin at baguhin ang mga buhay na winasak ng droga. Dito rin naramdaman ni Mang Elmer ang tunay na kalinga ng ating Panginoon na naging susi niya sa pagbabago. Nang makita yun ni Elaine, ang galit na natanim sa kanyang puso ay unti-unting natunaw. Sinulatan ko yung papa ko noon, nagpasa ko ng notes sa kanya. Sabi ko, Papa, I'm sorry na naging bitter ako sa'yo. Tapos parang sinabi ko sa kanya na mahal ko siya. Hindi na ako nag-expect na susulatan niya rin ako or gusto ko lang malaman niya na natutuwa ako na may nakikita nga akong changes sa kanya. Tapos sinulatan niya rin ako noon. Sabi niya na, thank you. Tapos nagsasorry din siya. Ang pananalig ni Elaine na balang araw ay maayos din ang kanyang pamilya ay kanya nang nakakamit. Alam ko na sa Diyos pa rin, sa Diyos lang sila umiyak eh. Kaya alam ko na yung mga iyak nila na hindi ko naririnig, mga dasal nila na hindi ko naririnig, ang Diyos narinig. Yung dati na kung one word ma-describe ko yung papa ko as tragic, sabi ko ngayon pag one word ipapadescribe siya sa akin, blessing. Sobrang blessing talaga siya sa amin. Yung, hindi lang siya yung nabago eventually, hindi lang siya yung na-transform. Pati kami,